Speaking of Duterte, o eto, ewan ko kung sino pinawiringgan na naman ito. Oh, yan ang idol ng mga Duterte. Yan ang idol ng mga DDS, mga bossing. Walang iba kung hindi si Baste Duterte. Napapansin ko lang ho, mga kababayan, na kapag nandito sa programang ito, si Baste Duterte, tumatapang. Ano? Pag nandito ho sa programang ito, si Baste Duterte, kung ano-ano ho yung sinasabi. Kung matandaan nyo po, yung Sampal Edition, no, General Torre, dyan niya din sinabi yun. Pero kapag nagkaharap na at nagkita na, lalong-lalo na yung sinasabi niyang gusto niyang sampalin, wala ho. Wala. Hindi nga makapagsalita eh. Nagbigay lang ng konting speech, wala na. Hinihintay natin na lalapit na sasampal, wala na ho, mga kababayan. So sa madaling salita, matapang kapag ka press conference, kapag yung nandiyan siya, matapang. Pero kapag kaharapan sabi ni Erwin Lopez, lapit na ng duelo nila ni Carbonell, hindi naman din pupunta yan. Di ho ba? Hindi ho pupunta yan mga yan, mga chika-chika lang po nila yung mga yan. Ano naman ang sinabi dito ni Baste Duterte, mga kababayan? Meron siyang isang kongresista no? Na kumbaga kailangan meron silang courtesy, no? Kailangan parang ang gusto dito ni Baste Duterte, kailangan magbigay-pugay kayo sa amin. Parang ganun yung pagkakaintindi ko. Sabi ni Eduardo Katipunan, panay murang sabihin yan, Mark. Si Baste, gumagaya lang yan kay dating Pangulong Duterte. Sabi ni DP Syndicate, auto stiff neck kapag kakaharap na. Ano yun? Paano yun? Ganyan, ano? Nakaharap ng ganon. Tapos nandiyan bandang kaliwa o kanan si General Torre. Hindi makalingon, hindi makaganon, ano? Hindi makatingin. May stiff neck. Di ba? Diyos ko Lord. Ano ba itong mga ito? Meron kasi siya ditong parang pinupunterya na naman. Kongresista, mga kababayan. Ang baba ng tingin ni Baste kapag yung mababa ang posisyon. Pakinggan nyo ho, mga boss. Okay lang kung senator ka because national ka talaga yung votes mo galing sa buong Pilipinas Ikaw, congressman ka lang ng party list. Tapos kung makapagsalita ka, matayabang mo. Yun. Hindi ko alam kung sino yung congressman ng party list na pinagsasabihan. Pwedeng si Raul Manuel. Isa sa alam kong congressman ng party list, si Rods Gutierrez, mga kababayan, ng One Rider Party List. Sino pa ba sa party list? Sila Paduano, yung mga ganun ho, mga kababayan. Ang yabang. Kasi kung iisipin po natin, yung mga sinasabi, mga bossing, no? Yung sinasabi ng mga congressman, talaga pong talaga pong nababanatan po sila Nababalatan po sila si Nograles. Sabi ni Joby Equin, Nograles, oo nga. Si Baby, kinasal na si Baby. Napakamot na lang ako sa ulo nun. Talagang nababalatan ho sila ng buhay, mga kababayan. So, ibig sabihin, kapag yung congressman ka lang, party list pa, dapat hindi magyabang o hindi kumbaga, hindi magsalita ng laban sa inyo. Ganun ba? Halos ganun po kasi yung pagkakaintindi ko, mga kababayan. Atras ulit natin dahil nandyan na po si Ma'am Chris Rose. Okay lang kung senator ka because national ka talaga yung votes mo galing sa buong Pilipinas Bakit ang mga congressman naman din Actually, sila nga yung tinitingala ngayon Bakit? Kasi naisisiwalat nila, nalalaman ng sambayan ng Pilipino, yung mga diskarte ninyo Di ba? Ikaw, congressman ka lang ng party list. Tapos kung makapagsalita ka, matayabang mo. Diba? Wala man lang courtesy towards... Kailangan ng courtesy para sa vice-presidente. Ganun po ba yun? Kapag ka vice-presidente, hindi pwede na ganun. Sabi
Sabi ni John Marvin Cometa, grabe makapanghamak. Ang paggalang ay walang katayuan sa buhay. Nasa pagkatao dapat. O, tama. Diba? O, sabi ni John Marvin Cometa ulit, ikaw, Bisayang may tattoo ka lang naman. Si Basti ba yun? Tuloy natin. The second highest position. Oo, kailangan pala pupugay sa vice-presidente. Ang akala ko ho kasi, mga kababayan, sila yung naglilingkod para sa sambayan ng Pilipino. Naku, yari pala tayo. Kailangan pupugay pala, no? Hindi pwede basta-basta bumatikos. Paano na lang ho tayo, mga kababayan? Mga simpleng tao, simpleng mamamayan. No? Kailangan, i-respect. Naku po. Mahirap na kapag second pa lang po, base po kay Basta, di ba? At base po sa posisyon. Vice-presidente pa lang po, mga kababayan. Kailangan. Para kay Basta, mag-courtesy sa vice-presidente. Dahil ikaw ay congressman lang ng party list. Di ba? Sabi, ikaw, mayor, sabi ni Benji Benson, ikaw Basta, mayor ka lang. Gigi. Pero alam nyo po ba, mga kababayan, kung bakit si dating Pangulong Duterte ang tatakbo ng pagka-mayor? No? Kasi ang nakikita ko ho dyan, mahina itong si Basta. Mahina ho si Basta, mga kababayan. Yung tipo ho bang, nako, kapag ka si Carlo Nograles o kahit na po si Migs Nograles ho, mga bossing, ang makatapat nila, may taob yun. Kapag ka yung kalaban lalo, si Basta, sabi siguro ng dating Pangulong Duterte, Basta, hindi ikaw ang tatakbo, hindi mo kakayanin yun. Tatambak ang kanyang mga yan. O kaya itry natin yung Duterte power, no? Ako ang tatakbo. Di ba? Si dating Pangulo. Pero sabi nung ibang mga nagko-komento dyan, taga Davao daw sila. Sabi, naku Mark, kahit pa si dating Pangulong Duterte ang tumakbo, kalaban yung mga Nograles, gusto ng bago sa Davao. May tulog yung mga yan. Naku po. Kaya pala ngayon, mga kababayan, yung mga press conference nila, yung mga interview nila, sinasabi na gusto nilang agawin ang Davao sa amin. Siguro sa mga susunod na mga panahon, sasabihin itong mga ito, mga bossing, balita ko, merong mandadaya sa Comelec. Ayan, hindi pa nagbibilangan, may mga ganyan na. No? Balita ko, may mandadaya sa Comelec. Para naman pag sa ganon, natalo talaga sila at walang palag, meron na silang dahilan, mga kababayan. Dinaya sila. Dinaya kami. Una pa lang, alam na namin nadadayain ng Comelec yan Di ba? Sabi ni Eduardo Katipunan, disiplinahin mo sarili mo sa pagsalita sa publiko. Sabi po kay Basta Duterte. Yung pagmumura ni Basta Duterte, lang yun? Kinokopya niya lang ang dating Pangulo, mga kababayan. Kinokopya niya lang. Akala ho kasi nila, kapag kinopya niya, tapos ganon yung ipamukha niya sa publiko, kapanapanalo pa din ho yun. Hindi na ho Medyo nakapag-isip-isip na po, mga kababayan, ang sambayan ng Pilipino. Pati ho nga ako nakapag-isip-isip na po ako. Sabi ko, kailangan ko ba yung mga pamura-mura? Kailangan ko ba yung mga pa-PI? Hindi naman. Kailangan, kapag kayong mga nasa gobyerno, disente. Di ho ba? Nandiyan na ho si Cheryl Santa Maria, mga kababayan. Magandang tanghali daw sa atin lahat. At si Mabel Quinjo, feel ng Duterte sa kanila talaga ang Davao. Yun nga po. Feeling din nga po ng dating Pangulong Duterte. Presidente pa siya Di ba? Courtesy daw. Kailangan may paggalang. Wala man lang courtesy towards the second highest position
in the country. Talaga hong lumalakas si Basti Duterte, mga kababayan, kapag ka nandito sa programa na ito. Diyan din ho niya sinabi yung sasampalin daw po si General Torre, mga bossing.